Ang pagmamalaki ay may kakaibang amoy. Kadalasang isang nakalalasong halongang sobrang mamahaling pabango at mapanganib na maling pakiramdam ngang pagiging superior. Sa kwentong ito, masasaksihan natin ang isang karanasang punong atensyon, pagpapakumbaba, at ang matamis na lasang hustisya. Ihanda ang inyong sarili para sa isang kwentong magpapatunay na ang tunay na kayamanan ay wala sa bulsa, kundi nasa karakter ng isang tao. Ang kayabangan ay may kakaibang amoy, karaniwan ay isang nakalalasong timplang sobrang mamahaling pabango at mapanganib na maling pagpapalagayng pagiging superior. Nang ihampas ng bilyonaryong si Alexander Harrington ang kanyang kamay sa mesa numero 4, tiningnan niya ang batang waitress na nakatayo sa harap niya na tila ba isa lamang itong mansa sa malinis na alpombra ng restoran. Ngumisi siya, humilak sa malutong, na puting tila ng mesa upang hamakin ito sa mabilis at perpektong wikang Pranses. Lubos na kumbinsido na ang babaeng ito na nakasuot ng uniforme at nagtatrabaho para sa tip ay hindi posibleng maunawaan ang kanyang malulupit na pang-iinsulto. Akala niya ay pinatutunayan niya ang kanyang ganap na dominasyon sa kanyang kadat. Wala siyang kamalay-malay na ang tahimik at magalang na babaeng sumasalo sa kanyang pang-aabuso ay hindi lamang isang waitress. Siya ang nag-iisang tagapakmanang buong hospitality empire. At ang kanyang paghihiganti ay ihahain ng malamig na malamig. Ang maeksklusibong distrito ngang Makati ay nagtatago ngang kanilang magalihim sa likod ng mga modernong gusali at velvet ropes, ngunit walang establishmento ang mas mahigpit na binabantayan kaysa sa Laritaga. Hindi lamang ito isang kainan, ito ay isang institusyon. Ang pakuhang reserbasyon ay nangangailangan ng 6 na buwang paghihintay, isang kilalang apelyido, o ang uringang yaman na kayang bumili ngang maliliit na isla. Sa loob ng dining room ay isang simponya ngang tahimik na karangyaan. Ang mga chandelier na kristal ay nagbibigay ng mainit na gintong liwanag sa mga panel na mahogany. At ang hangin ay laging amoy white truffles, clarified butter, at matandang bordo. Sa gitna ng imperyong ito ay si Oliver Kensington, isang self-made na magnate na bumuo ng bilyong-pisong portfolio ng hospitality mula sa isang hamak na bistro. Si Oliver ay isang lalaking naniniwala sa tradisyon, walang humpay na pagsisikap, at sa kabanalan ng karanasan ng nga panauhin. Siya ay isang nakatakot na figura na dapat biguin isang titan sa industriya, at higit sa lahat, isang istriktong ama. Ito ang eksaktong dahilan kung bakit ang kanyang 24 anyos na anak na si Chloe Kensington ay kasalukuyang nakatayo sa service alley at agresibong pinapakintap ang isang pilak na tinidor hanggang sa sumakit ang kanyang hinlalaki. Si Chloe ay isang atse sa lahat ng aspeto. Naaral siya sa La Rosie sa Switzerland. Na mamay-ari ngang panlasang sinanay nga mga chef na may Michelin star simula pagkabata at may titulong summa cum laude sa hospitality management mula sa Cornell University. Ang kanyang trust fund ay madaling, makakabili ng pribadong jet nang hindi nababawasan ang prinsipal. Ngunit sa ilalim ngang malupit na fluorescent lights ng waiter station, siya ay si Chloe lang, ang bagong hire, na nakasuot ng standard issue na matigas na puting apron sa ibabaw ng itim na pencil skirt. Mansa sa ikatlong tinidor, Chloe, bulong ni Thomas, ang senior captain, habang itinuturo ang daliri sa tinidor na hawa niya. Si Thomas ay nagtrabaho para kay Oliver sa loob ng 20 taon. Isa siya sa napaka-counting staff na nakakaalam ng tunay na pagkatao ni Chloe. Ngunit sa ilalim ng istriktong utos ni Oliver, tinatrato niya ito ng mas masahol pa sa isang baguhan. Opo, Thomas. Paumanhin, ani Chloe. Kinuha ang malinis na tela at kinuskos ang pila hanggang sa kuminang ito ng perpekto. Ang pilosopya ni Oliver Kensington ay simple lang. Hindi mo kayang utusan ang floor hanggang hindi mo ito nalilinis. Nang bumalik si Chloe mula sa Ithaca dala ang diploma, handang kumuha nga executive suite sa Kensington Holdings, sa halip ay inabutan siya ni Oliver ng uniporma. Siya ay magtatrabaho 6 na buwan bilang busser, 6 na buwan bilang server, at 6 na buwan sa kusina. Wala siyang natanggap na espesyal na trato, walang executive salary,
at walang protection mula sa mapanghingi at madalas na hindi makatwirang mga kliyenteng Laritage. Ito ay nakakapagod. Ang mapaa ni Chloe ay laging may paltos. Ang kanyang ibabang likod ay sumasakit pagkatapos ng 14 oras na double shifts at nakabuo siyang malalim na empatiya para sa industriya ng serbisyo. Natutunan niya kung paano magbalanseng 3 mainit na plato sa isang braso, kung paano magbuhos ng ala ng hindi nakakaabala sa usapan, at higit sa lahat, kung paano lunukin ang kanyang pride. Tapos na ang table 9 sa kanilang entry. Linisin mo sila. Tapos tingnan mo ang tubig sa table 4. Utos ni Thomas habang sinusuri ang dining room na parang lawin na naghahanap ng daga. At ayusin mo ang buhok mo. Nakbebanta. Tayo nge perfeksyon. Hindi isang karindarya. Tuwing Martes, nege umaga. Masusunod. Mabilis na sagot ni Chloe, habang inayos ang isang hiblangang chestnut na buhok sa likod ng kanyang tainga. Huminga siya ng malalim, ipininta ang mahinahong ngiti na kinakailangan sa lahat ng front of house staff at lumabas sa mga swing door patungo sa dining room. Ang paglipat mula sa magulo at maingay na kusina patungo sa tahimik na karangyaan ng main floor ay laging nakakagulat. Ito ay isang maingat na choreograph na sayaw. Ang surfer ay kumikilos ng may tahimik na grasya, pinapalitan ang mga kubertos ng may geometric na precision. Naglakad si Chloe sa floor, madaling nililinis ang plato mula sa table 9 na may mahinang, "Permit me, monsieur," bago ibaling ang atensyon sa table 4. Habang nagbubuhos siyang sparkling water sa isang maslang kristal na baso, ang kanyang isip ay napunta sa mga financial report. Lihim niya itong sinusuri sa kanyang maliit na apartment tuwing gabi. Alam niyang pinag-isipan ngang kanyang ama na palawakin ang Laritage sa London at nakagawa siya ng 4-0 pahinang proposal tungkol sa supply chain logistics para sa European market. Ngunit dito, sa sandaling ito, ang buong mundo niya ay nakatuon lamang sa pagtiyak na walang tilamsik ng lemon sa mga panauhin. Mahal niya ang restauran ng tunay. Mahal niya ang sining ng pagkain, ang kasaysayan ng mga pader, at ang dedikasyon ng mga staff. Ngunit ang mga kliyente ay ibang usapan. Bagaman marami ang magagalang na kunwasa, isang lumalaking grupo ng kliyente ang nga agresibong mayayamang corporate shark na tumitingin sa mga staff na parang mga alipin. Nakaranas na si Chloe, namgapitik na daliri, mapanghusgang komento tungkol sa kanyang talino at hindi nararapat na pagtitik mula sa mga lalaking mas matanda pa sa kanyang ama. Tinanggap niya ang lahat. Ginagampanan ang rolang isang mapakumbabang waitress ng perpekto. Ngunit nang bumukas ang mabigat na oak na pintuan ng Laritage para sa bagong dating ngayong gabi, nakaramdam si Chloe ng bigla ang lamig sa hangin. Ang masalang ekosistema ang dining room ay nagbago agad. Si Alexander Harrington ay hindi pumapasok sa mga silid. Ini-invade niya ang mga ito. Sa edad na 38, siya ang prodigy CEO ng Harrington Capital, isang malupit na hedge fund na kilala sa mga hostile takeover at pagwasak sa mga legacy na kumpanya. Si Alexander ay isang lalaking sinusukat ang kanyang halaga sa kung gaano niya kadalas madomina ang mga tao sa kanyang paligid. Siya ay kapansin-pansin sa isang malamig at angular na paraan. Nakasuot ng bespoke Tom Ford suit na nakadikit sa kanyang malalapat na balikat. Ang kanyang panga ay nakatakda sa isang permanenteng sneer ng pagiging superior, at ang kanyang maputlang asul na mga mata ay sinusuri ang Laritage, hindi nang may pagpapahalaga, kundi nang may kalkuladong pagtatasa kung makano ang lahat ng ito. Nakakapit sa kanyang braso, si Jessica Belmont. Si Jessica ay 22, isang aspiring fashion influencer na ang pangunahing layunin sa buhay ay itugma ang kanyang designer handbag sa mga sports car ni Alexander. Kinakabahan siyang tumitingin sa paligid ng nakatakot na katahimikan ng restoran, halatang hindi siya sanay, ngunit desperadong sinusubukang makmukhang nababagay sa lugar. "Good evening, Mr. Harrington. Welcome to Laritage," sabi ni Francois, ang napakapuwis na maitreda na humakbang pasulong ng may kaunting pagalang na pagyuko. "Save the pleasantries, Francois," sagot ni Alexander, hindi man lang tinitingnan ang lalaki sa mata. Inalis niya ang kanyang cashmere overcoat. Inyabot ito sa likod ng hindi lumingon, inasahang may sasalo nito.
Isang junior hostess ang nakmadaling lumapit para hindi mahulog ang kumatiga-ribu na coat sa sahig. Gusto ko ang corner booth. Yung malapit sa bintana. And gayon din. Pinanatili ni Francois ang kanyang magiliw na anggitsi, bagamat may namumong ugat sa kanyang pangga. Humihanggi ako and gepumanin, Mr. Harrington. Ang masang iyon ay nakareserba para sa ambasador sa loop ngang ilang linggo. Mayroon akong magandang mesa na inihanda para sa inyo sa gitnang alcove. Wala akong pakialam kung para iyon sa Santo Papa. Pinutol siya ni Alexander, ang kanyang boses ay sapat na lakas para lumingon ang mga katabing panauhin. Naglalabas ako ng $250,000 sa establishmentong ito bawat taon. May inaalo akong bisita. Lilinisin mo ang corner booth o gagawa ako ang tawag at sisiguraduhin kong magtatrabaho ka sa isang fast food drive-thru bukas ng umaga. Naintindihan ba natin ang isa at isa? Tumawa si Jessica ng kinakabahan habang pinipisil ang bichep ni Alexander. Oh, Alexander, napakasama mo. Mula sa kanyang pwesto sa kabilang bahagi ng silid, pinanot ni Chloe ang interaksyon ng may lumalaking pakadiri. Kilala niya agad si Alexander Harrington. Nabasa na niya ang dosye nito. Kinamumuhian siyang kanyang ama. Minsan nang tinanggihan ni Oliver Kensington ang isang napakalaking buyout offer mula sa Harrington Capital, sinabihan si Alexander sa muha na kulang siya sa kaluluwang kinakailangan upang magpatakbo ng isang negosyo sa hospitality. Hindi kailanman pinatawad ni Alexander ang insultong iyon, at ang kanyang mapabisita sa Laritage ay laging ma-powerplay mapagtatangkang ituring ang minamahal na restaurant ni Oliver bilang kanyang personal na paari. Si Francois, na laging profesional, ay yumuko ng bahagya. Alam niya ang polisiya ni Oliver Kensington. Huwag magdulot no eksena sa dining room na makakaabala sa ibang panauhin. Dito po tayo, Mr. Harrington. Gagawin ko ang kinakailangang pagsasayos. Lumubog ang puso ni Chloe nang mapagtanto niya kung saan sila dinadala ni Francois. Ang corner booth. Table to Joe. Ito ay nasa kanyang section. Maghanda ka? Kensington? Bulong ni Thomas habang dumadaan sa tabi niya, dala ang isang tray ng champagne flutes. Ang barbarian ay nasa pintuan. Huwag mo siyang hayaang magulo ka. Standard service. No engagement. Tumango ng mariin si Chloe. Inayos niya ang kanyang apron, kinuha ang 2 leather-bound na menu, at naglakad patungo sa corner booth. Paglapit niya, nagrereklamo na si Alexander. Tingnan mo ang mga basong ito, Jessica. Riddle ito, pero lower tier line. Nakakadismaya. Nawawala na ang galing ni Oliver Kensington. Ang lalaking iyon ay isang dinosaur. Dapat binili ko na ang lugar na ito at giniba noong may pakakataon ako. Maganda naman siya para sa akin, alo ni Jessica ng mahina. Habang sinusundan ng daliri ang rim ng kanyang baso ng tubig. Lumapit si Chloe sa mesa, ginamit ang kanyang pinaka-neutral na profesional na tindig. Good evening. Welcome to Laritage. Ang pangalan ko ay Chloe, at ako ang magseserbisyo sa inyo ngayong gabi. Maaari ko ba kayong simulan sa sparkling water o marahil isang cocktail? Hindi lumingon si Alexander. Patuloy siya sa pagtingin sa kanyang telepono, nag-scroll sa kanyang nga email. Ang katahimikan ay nagtagal ng 10 agonizing na segundo. Isa itong klasikong power move, pinaghihintay ang staff para sa pakilala. Nanatiling nakatayo ng maayos si Chloe, ang kanyang mukha ay isang hindi mabasa na maskara. Sa wakas, nilok ni Alexander ang kanyang telepono at dahan-dahang itinaas ang kanyang nga mata. Tinitignan si Chloe mula ulo hanggang paa ng may halatang pagkadiri. Ang kanyang tingin ay nanatili sa kanyang simpleng uniforme, sa kawalan ng alahas, at sa simpleng name tag na nakakabit sa kanyang dibdib. Tubig, sabi ni Alexander nang walang emosyon. Evian? Room temperature. Hindi yung tap water na ipinagpapanggap ninyong filtered. Totoong Evian. At dalhin mo ang wine list. Ang reserve list, hindi ang nakakaawang pamphlet na ibinibigay ninyo sa mga turista. Opo, sir. Room temperature. At ang reserve wine list, sagot ni Chloe,
Ang kanyang boses ay perpektong pantay. Babalik ako agad. Tumalikot siya at naglakat palayo, nararamdaman ang mapanghusgang tingin ni Alexander sa kanyang likod. Ang kapal ngang muhangang lalaking ito. Nakaupo siya sa restauran ng kanyang pamilya, iniinsulto ang glassware ng kanyang ama, at tinatrato siya na parang isang mangmang na alipin. Hinawakan ni Chloe ang gilid ng counter ng service station. Huminga ng malalim para pakalmahin ang sarili. Isa ka lang waitress ngayon, pinaalalahanan niya ang sarili. Gampanan mo ang parte. Hayaan mo siyang isabit ang sarili sa sarili niyang tali. Kinuha niya ang mabigat na leather-bound na reserve wine tom, isang libro na naglalaman ng mabuti na mas mahal pa sa sasakyan ng karamihan, at bumalik sa mesa. Ang inyong reserve list, sir, sabi ni Chloe. Iniabot ito ng may 2 kamay. Inagaw ito ni Alexander mula sa kanya ng walang salitang pasasalamat. Binuksan niya ito at mabilis na tiningnan ang mapahina. Gusto niyang magyabang kay Jessica. Gusto niyang patunayan na kabilang siya sa isang elite at hindi matatawarang antas, at ang pinakamadaling paraan para gawin iyon ay ang ipahiya ang taong nakatayo sa harap niya. Sinara niya ang libro ng may malakas na tunog at sumandal. Isang malisyosong ngiti ang bumuo sa kanyang ngalabi. Napagdesisyunang naniyang kanyang laro. Pinaduktong ni Alexander ang kanyang nga daliri, nakatingin ng direkta sa mga mata ni Chloe. Nang magsalita siya, ang nga salita ay hindi Ingles. Akala ko ang isang babaeng may kulang sa edukasyon ay hindi maintindihan ang kalahati ngang nakasulat dito, wika ni Alexander. Ang puso ni Chloe ay tumibo ng mabilis, ngunit ang ekspresyon ng kanyang mukha ay nanatiling nakapako sa isang magalang at blankong tingin. Francis, sinusubukan siya nito. Ang hindi alam ni Alexander Harrington ay ang kanyang yumaong ina ay isang native Parisian, at si Chloe ay nagbakasyon sa Loire Valley mula noong siya ay 3 taong gulang. Ang kanyang Pranses ay hindi lamang matatas. Ito ay aristocratic, nuanced, at higit na nakakataas sa bahagyang nasal at agresibong corporate dialect ni Alexander. Ngunit alam ni Chloe kung ano ang dapat niyang gawin. Inilingon niya ng bahagya ang kanyang ulo, nagpapakita ng kaunting kalituhan. I'm sorry, sir. Hindi ko masyadong nakuha iyon. Tumawa si Jessica, isang mataas na tunog. Oh, Alexander. Hindi siya marunong mag-French. Huwag ka nang maging main. Hindi ito mean, Jessica. Ito ay isang trahedya. Buntong hininga ni Alexander ng malakas. Inilipat ang tingin sa kanyang date. Ngunit pinalakas ang boses para marinig ni Chloe ang bawat salita. Bumalik siya sa Ingles. Isang trahedya na ang isang restaurant na nag-angking authentic French fine dining ay nag-employ ng mga taong nahihirapang magbasa ng mapa, lalo na ang Grand Cru classification. Lumingon siya ulit kay Chloe, ang kanyang nga mata ay nagniningning sa kalupitan. Bumalik siya sa Pranses, nagsasalita ng mabilis at sadyang gumagamit ng komplikadong archaic vocabulary na idinisenyo para malito kahit ang casual speaker. Tingnan mo ang iyong sarili, isang magsasaka na naka-apron na sinusubukang magpanggap na karapat-dapat tumayo sa silid na ito. Dalan mo ako ng Chateau Margaux 86 at magdasal ka na hindi mo ito mabitawan gamit ang iyong gakamay na magaspang at bulgar. Sa loob, kumukulo ang dugo ni Chloe. Ang purong klasism nga niyang nga sinabi ay nakakasuka. Tinatawag niya itong magsasaka, iniinsulto ang kanyang makamay, minamaliit ang kanyang talino, habang nagtatago sa likod ng language barrier na akala niya ay hindi niya matatawid. Ginagamit niya si Chloe bilang prop para palakihin ang sariling ego sa harap ng babaeng hindi niya masyadong pinapahalagahan. Pinanatili ni Chloe ang kanyang magalang at bahagyang bakanteng ngiti. Kung tama ang pakakaintindi ko, sir, gusto ninyong umorder ng bote nga alak. Maari niyo bang ituro ito sa akin sa listahan? Inirapan siya ni Alexander ng todo. Diyos ko, para akong nakikipag-usap sa isang golden retriever. O alak. Itinuro niya ang pahina. Chateau Margaux, 1,996, decanted. Alam mo ba kung ano ang decanter? O kailangan ko pang iguhit sa iyo ang larawan?
Pamilyar ako sa prosesong pagdetsan, Sir, ani Chloe ng mahinahon. Kinuha ang menu. Isang mahusay na pagpipilian. Ipapahanda ko agad ito para sa inyo. Edipo, bulong ni Alexander sa Pranses habang tumatalikot siya. At bilisan mo, maliit na tanga. Naglakad si Chloe pabalik sa service station. Ang kanyang nga buko ay namumuti habang hinihawakan ang leather menu. Problema sa table 7? Tanong ni Thomas na sumulpo sa tabi niya. Napansin nito ang paninigas ng kanyang gabalikat. Si Mr. Harrington ay nag-ehersisyo ng kanyang linguistic skills, sagot ni Chloe. Ang kanyang boses ay delikadong mahina. Inorder niya ang 86 Margot at tinawag niya akong masasaka at maliit na tanga sa Pranses. Ang mamata ni Thomas ay lumaki ng bahagya, isang pambihirang pakasira sa kanyang profesional na fasada. Ininsulto ka niya sa Pranses sa harap mo mismo? Akala niya ay hindi ko siya naiintindihan. Sabi ni Chloe, lumingon para tingnan ang dining room. Si Alexander ay kasalukuyang nakahilik sa mesa, nagsasalita ng masigla kay Jessica na tumitingin sa kanya ng may labis na pahanga. Ginagamit niya ito para insultuhin ako nang hindi nagdudulot ng gulo na magpapalayas sa kanya. Ito ay kaduwagan na nagtatago bilang sopistikasyon. Ipapabatid ko agad ito sa iyong ama, sabi ni Thomas. Ang kanyang boses ay tumitigas. Hindi palalampasin ni Oliver ang isang panauhin na nasasalita sa anumang staff ng ganun, lalo na hindi, paputol ni Chloe ng mabilis, hinawakan si Thomas sa braso. Huwag mong sasabihan ang ama ko. Chloe, maging makatwiran ka. Ang lalaking iyan ay isang munache. At kung palalayasin siya ang ama ko ngayon, si Harrington ang mananalo. Magagawa niyang magbiktima. Magagawa niyang siraan ang heritage sa press at wala siyang matututunan. Pinakatitigan ni Chloe ang nga mata nito habang ang isang plano ay nabubuo sa kanyang isipan. Ang kanyang ama ay ipinadala siya sa floor para matutong humarap sa mahihirap na sitwasyon. Well, haharapin niya ang isang ito. Ano ang gagawin mo? Tanong ni Thomas. Natila nag-aalala talaga. Bibigyan ko si Mr. Harrington ngang eksaktong uri ngang perpekto at kahangahangang serbisyo na hinihingi niya, sabi ni Chloe, isang matalim at mapanganib na ngiti ang sa wakas ay bumuo sa kanyang mukha at hahayaan ko siyang patuloy na magsalita. Hayaan siyang humukay ngang sarili niyang libingan hanggat kaya niya. Tumalikot siya at naglakad patungo sa wine cellar. Nang bumalik siya, dala niya ang botengang 1996, margaw na natatakpan ng alikabok sa isang silver platter kasama ang isang crystal decanter at isang kandila. Lumapit siya sa mesa habang si Alexander ay nagpapatuloy sa isa pang tirada. Ang problema sa working class, Jessica, sabi ni Alexander ng malakas, ay wala silang ambisyon. Sila ay kontentong mag-utos at magsilbi para sa mga taong katulad natin. Wala silang pananaw. Kunin natin ang eting waitress halimbawa. Huminto siya nang dumating si Chloe sa mesa. Inilagay niya ang silver platter ng may malambot na tunok at nagsindinging posporo para sindihan ang kandila. Ah, ang alak. Sabi ni Alexander nang walang pakialam. Bumalik siya sa Pranses, ang kanyang tono ay puno ng pahamak. Mag-ingat ka, ang boteng ito ay mas mahal kaysa sa kinikita mo sa isang taon. Kung mabali mo ang chork, ipapatanggal kita ngayong gabi. Inilagay ni Chloe ang buti sa ibabaw nga apoy ng kandila. Ipinaso ang chalk screw ng may paksasanay na parang siruhano. Hindi siya lumingon. Hindi siya natinag. Siya ay simpleng pinihit ang bakal. Ang kanyang mukha ay isang maskarang ganap na katahimikan. May sinasabi ba siyang romantic? Tanong ni Jessica, tumitingin sa pagitan ni Alexander at Chloe. Inutusan ko lang siya kung paano gawin ang kanyang trabaho ng maayos, sinungaling ni Alexander ng maayos sa Ingles. Ang mahusay na tulong ay mahirap hanapin sa mga araw na ito. Inilabas ni Chloe ang coat ng may malambot at kasiyasiyang pop. Ito ay perpektong buo. Inilagay niya ito sa isang silver saucer at iniabot kay Alexander. Hindi niya ito pinansin.
Nang magsimula siyang dahan-dahang ibuhos ang madilim na ruby na likido sa decanter, humilig ulit si Alexander. Nugumisi siya sa Pranses. Naamoy mo ba iyon? Ito ang amoy ng tagumpay. Isang bagay na hindi mo kailanman malalaman. Isa ka lang pirasong ng kasangkapan sa restaurant na ito. Walang silbi, napapalitan, at nakakaawa. Natapos magbuhos si Chloe. Pinunasan niya ang labingang bote gamit ang linen na tela at inilagay ito sa mesa. Tiningnan niya si Alexander Harrington ng diretso sa mga mata. Pinanatili ang kanyang tingin ng mas matagal kaysa sa itinuturing na magalang para sa isang server. Ang inyong alak ay mangangailangan humigit kumulang 20 minuto para huminga? Sir, sabi ni Chloe sa perpekto at walang accent na Ingles. Babalik ako agad para kunin ang inyong culinary order. Please? Maglan kayo ng oras sa pagpili. Gusto kong matiyak na ang inyong karanasan ngayong gabi ay hindi malilimutan. Yumuko siya ng bahagya at naglakad palayo. Iniwan si Alexander na naglulunoy sa sarili niyang maling ego. Ang laro ay opisyal nang nagsimula at si Harrington ay walang kamalay-malay na naglalaro siya laban sa bahay. Ang 20 minuto na kinailangan para uminga ang 1986 Chateau Margaux e isang masterclass sa psychological endurance para kay Chloe. Habang dumadausdos siya, nang walang kahirap-hirap sa paligid ng kanyang section, na nag-aasikaso sa mga pangangailangan ng isang federal judge sa Table 2 at isang prominenteng tech CEO sa Table 5, pinanatili niya ang isang peripheral watch sa Table 7. Si Alexander Harrington ay nag-assume ng court. Siya ay nakikumpas ng malapat. Ang kanyang custom-tailored na cuffs ay lumalabas mula sa kanyang jacket sleeves para ipakita ang isang mabigat na platinum Patek Philippe watch. Halos isinisigaw ang kanyang self-importance sa tahimik na dining room. Si Jessica ay nakaupo sa tapat niya, humihigop ng kanyang sparkling water, mukhang medyo nalulula sa opulen na paligid at sa walang humpay na grandstanding ng kanyang date. Nang dumating ang tamang sandali, bumalik si Chloe sa corner booth. Ang apoy ng dila ay sumasayaw sa refleksyon ng crystal decanter na nagbibigay liwanag sa malalim na garnet na kulay ng alak. Ang Margaux ay bumukas ng maganda. Mr. Harrington, sabi ni Chloe, ang kanyang boses ay isang kalmadong oasis laban sa kanyang umugong na baritone. Mari ko bang ibuhos ang tikim? Nagwagayway si Alexander ng isang dismissive na kamay. Ibuhos mo na lang, kung ito ay korket. Malalaman ko bago pa ito tumama sa aking lalamunan, at ikaw ang magpapalit na 5,000 na bote mula sa iyong minimum wage na sweldo. Hindi kumurap si Chloe. Nagbuhos siya ng eksaktong 2 ounces sa kanyang oversize. Riddle na baso ng may seamless na twist ng kanyang pulso, na pumipigil kahit na isang pata na mansahan ang puting linen. Inikot ni Alexander ang alak ng marahas. Halos italsik ito sa gilid bago kumuha ng malakas at ostentatious na higop. Pumikit siya. Nagpapanggap na sinusuri ang mga komplikadong nota ng Black Turan, Cheddar, at Damp Earth. Possible. Ungol niya. Bagamat sinuman na may panlasa ay alam na ang vintage ay kahanga-hanga. Ibuhos mo para sa babay. Pinuno niya ang baso ni Jessica. Ginamit ni Alexander ang kanyang paboritong sandata. Tingnan mo siya, Jessica. Nagbubuhos siya ang alak na parang robot. Walang passion, walang pag-unawa. Sa sining, ito ang nangyayari kapag kumuha kang working class para gumawa ngang trabaho ngang isang sommelier. Inilagay ni Chloe ang decanter ng dahan-dahan sa silver coaster. Nakaroon na ba kayo ng pagkakataong suriin ang menu, sir? O maaari ko ba kayong gabayan sa mga chefs? Testing options ngayong gabi? Hindi ako nag-attesting menu, pangungutyan ni Alexander sa Ingles. Ang nga ito ay paraan ng isang tamat na chef para diktahan kung ano ang kakainin ko. Sasabihin ko sa iyo kung ano ang gusto ko. Magsisimula tayo sa beluga caviar. Pero sumusumpa ako sa Diyos, kung dadalhin mo iyon gamit ang mga murang metal na kutsara na sumisira sa oxidation, ibabalik ko iyon at ipapagalitan kita. Mother of pearl lang. Alam mo ba kung ano iyon? Opo, sir.
Ang aming Iranan beluga ay eksklusibong sineserbisyo gamit ang hand-carved mother of pearl na mga kutsara. Sagot ni Chloe ng mahinahon. Sa katotohanan, ang Laritage ay hindi gumamit ng metal na kutsara para sa Caviar mula pa noong 1992. Ang kanyang pagtatangkang huliin siya ay amateurish. At para sa lalaki, pagpapatuloy ni Alexander habang sumasandal at nakrus ng braso, gusto kong isang bagay na wala sa pedestrian menu na ito, isang bagay na nangangailangan ng tunay na kasanayan mula sa kusina. Imbes na pabilisin mo ako kung may mental na kapasidad ka para gawin iyon. Ito ang pagkakataong hinihintay ni Chloe. Isa itong klasikong trap na itinayo ng maagresibong mayayaman. Hilingin ang impossible at kapag nabigo ang staff, magdiwang sa kanilang kakulangan. Ngunit si Chloe ay anak ni Oliver Kensington. Alam niya ang pinakamalalim at pinakakumplikadong sikreto ng culinary fault ng Laritage. Kung naghahanap kayo ng tunay, na tradisyonal at mataas na teknikal na karanasan, Mr. Harrington, maring imungkahi ko ang kanar tala presa, alok ni Chloe, ang kanyang tuno ay perpektong diferensyal. Unit may kasamang banayad na hamon. Ito ay isang off-menu specialty. Isang buong roasted duck kung saan ang dibdib ay hinihiwa at ang natitirang karkas ay pinipiga sa mesa sa isang silver press para ilabas ang mga katas. Ito ay pagkatapos ay ifa-flambe gamit ang konyak, duck blood, at maro para makagawa ng isang napakayaman na reduction sauce. Ito ay isang putahe para sa tunay na konosur. Huminto si Alexander. Halatang hindi pa niya naririnig ang canard a la press na kilala rin bilang pressed duck o duck and blood sauce. Ito ay isang archaic, napakamahal, at napakahirap na 19 na siglo na putaheng ang Pranses na napaka-counting restaurant sa mundo ang gumagawa dahil sa purong labor at tableside theatrics na kinakailangan. Ngunit ang kanyang ego ay na-corner. Hindi niya maaring aminin ang kamangmangan sa harap ni Jessica at hindi rin siya maaring umurong mula sa isang waitress na tinawag lang niyang kulang sa talino. Ang kanar a la presse. Mabilis na bumawi si Alexander. Tumatango na parang ito ang kanyang karaniwang hapunan tuwing Martes. Sa wakas, isang rekomendasyon na hindi ganap na tanga. Iyon ang kakainin natin. Pero kung ang reduction ay max split o ang flambe ay minadali, hindi ko ito babayaran. Mahusay na pagpipilian, sir, sabi ni Chloe, yumuyuko habang tumatalikot. Hindi mapigilan ni Alexander ang isa pang jab. Tumawa siya kay Jessica sa Pranses. Isang magsasaka na sinusubukang magsalita tungkol sa lutuin. Malamang susunugin niya ang buong restaurant. Maghanda ka para sa isang sakuna. Naglakad si Chloe nang mabilis patungo sa kusina. Isang tunay na kilig ng adrenaline ang dumadaloy sa kanyang mga ugat. Pumasok siya sa mabigat na double doors patungo sa kumikinang na stainless steel na gulo ng back of house. Chef, tawa ni Chloe sa ibabaw nga ugong nga exhaust hood at ang kalansing nga copper pen. Ang executive chef na si Henry Russo, isang matangkat na lalaki na may kilalang mainit na ulo, ay humarap mula sa pas. Isa siya sa napaka-counting nakakaalam ng kanyang pagkatao. Chloe, ano iyon? Kailangan mo ng mas maraming truffle para sa table 9. Hindi. Chef, kailangan ko ang silver duck press na ilabas mula sa vault. Ang table set ay nagordelong ng canard à la presse. Ang kusina ay tumahimik ng eksaktong 2 segundo. Ang makapal na kilay ni Chef Russo ay tumaas hanggang sa kanyang hairline. Ang press duck para sa lalaking Harrington? Ang barbarya na iyon ay hindi malalaman ang pagkakaiba sa pagitan ng cognac reduction at ketchup. Sino ang gagawang tableside service? Francois? Hindi, sabi ni Chloe. Kinuha ang isang pristine na polishing cloth at sinusuri ang kanyang malinis na magakame. Ako, itinupi ni Chef Russo ang kanyang malalaking braso. Ipapapugot ni Oliver ang ulo ko kung hahayaan kong hawakan ng kanyang ang duck press para sa halimaw na iyon. Ito ay mainit. Ito ay mabigat. At kung ito ay mag-splatter, masisira ang iyong uniforme at ang kanyang suit. Si Chef Henry ay nag-spend ng 3 linggo sa Lyon na pinag-aralan ang eksaktong putahe na ito sa ilalim ng iyong mentor.
Paalala ni Chloe sa kanya, ang kanyang mamata ay nakapako sa kanya ng may hindi matatawarang autoridad ng isang Kensington. Gusto ni Mr. Harrington ng show? Gusto niyang makita akong mabigo? Bibigyan ko siya ng masterpiece. Follow the duck. Pinaaralan ni Henry ang kanyang muha, pagkatapos ay napakawala nga isang malakas na tawa. Sige, mademoiselle. Ang press ay nasa iyong station sa loob ng 5 minuto. Huwag mong ipahiya ang aking kusina. Ang dining room heritage ay nagbubulungan ng mga mababang usapan at ang kalansing ng pinong pilak, ngunit isang ripel lang natatanging atensyon ang kumalat sa silid ng ang antique sterling silver duck press ay ilabas sa isang mahogany cart. Mukha itong mas nakakatakot na instrumento na torture kaysa sa isang piraso na kamit sa kusina na kumikinang sa ilalim ng makandalir. Ang mata ni Alexander ay lumaki ng bahagya habang itinutula ni Chloe ang cart sa gilid ng kanyang mesa. Sa tabi ng mabigat na press ay nakaupo ang isang silver platter na may hawak na perpektong roasted na mahogany skin duck, isang copper flambe pan, isang bote ng Louis XIII cognac, at isang maliit na crystal jug ng mayaman at madilim na dakbuyon. Oh wow! Ano iyon? Tanong ni Jessica. Kinuha ang kanyang telepono para i-record ang palabas. Ito ay tradisyon, Jessica. Sabi ni Alexander ng mayos. Bagamat mukha siyang tensyonado, inasahan niya ang chef o ang maitre na gumawa ng ganong komplikadong gawain. Ang makita si Chloe ang magsasaka na nakatayo sa likod ng kart ay talagang ikinalito. Niya, humilik siya pasulong, bumalik sa kanyang mapanirang Pranses. Maingat ka, malit na bata. Ang kagamitang ito ay mas mahal kaysa sa iyong buhay. Huwag kang magmukhang tanga sa harap ng aking mapanauhin. Hindi pinansin ni Chloe ang insulto. Isinuot niya ang isang pares ngang manipis at black heat resistant na guwantes sa kanyang kamay. Gamit ang grasyang isang siruhano, inilipat niya ang pato sa cutting board. Hawak ang isang matalim na kutsilyo, mabilis niyang tinanggal ang dibdib at binti, inilalagay ang prime cut sa tabi sa isang mainit na silver dome para magpahinga. Ang kanyang mapagalaw ay isang blur ngang kalkuladong presisyon. Pagkatapos ay dumating ang brutal na bahagiing kagandahan. Kinuha niya ang natitirang karkas, mabuto, balat, at lamang loop, at inilagay ito sa tiyan ng silver press. Sinimulan niyang paikutin ang mabigat na brass wheel sa tuktok. Kinailangan ito ngang matinding pisikal na lakas. Habang ang vice ay humihigpit, ang tuno ng pakaduro ng gabuto ay umaling-awngaw ng mahina sa ambyen na ingay ng restaurant. Pinanot siya ni Alexander, isang mapagmapuring ngiti ang nakalaro sa kanyang nalabi. Nakita niya itong bahagyang nag-strain sa pisikal na pagsisikap na kinakailangan para paikutin ang gulong. Nangutya siya sa Pranses habang humihigop ng mabagal sa kanyang margo. Tingnan mo siya, pinagpapawisan. Manual labor. Ito lang ang kaya ng nga taong ito. Parang mahayop na pasan-pasan. Ang panga ni Chloe ay humigpit, ngunit ang kanyang nga kamay ay hindi kailanman nanginig. Ang matinding pressure ay nagpilit sa maro, dugo, at mga katas mula sa karkas na nagsala sa isang silver spout patungo sa naghihintay na crystal jug. Ito ay isang madilim at imposibleng mayaman na likido. Susunod, sinindihan niya ang portable copper burner. Nagbuhos siya ng isang malaking sukat ng Louis XVII cognat sa kawali. Habang ang alak ay umiinit, itinagilit niya ang kawali ng perpekto na hinahayaan ang bukas na apoy na mahuli ang mafumas. Isang makinang, kontroladong haliginga, asul at orange na apoy ang sumabok, na nagdulot ng pahingangang nga kalapit na mesa. Tumili si Jessica sa tuwa. Sumimanggot si Alexander. Malinaw na inis na ang waitress. Ay ninanakaw ang spotlight. Mabilis na idinagdag ni Chloe ang nakuhang dugo at maro juice sa nagbabagang konyak, binabati ng masigla. Ang sauce ay agad na nagsimulang lumapot, na nagiging isang glossy, velvety, mahogany glaze. Ang aroma ng inihaw na karne, matandang alak, at mayaman na butter ay pumuno sa alcove. Ito ay nakakalasing. Nakakabigani, sabi ni Alexander ng tuyo.
Nakpasyang palitan ang kanyang taktika. Kung hindi niya makuha ang kanyang pagka-clumsy, mamaliitin niya ang kanyang talino. Sabihin mo sa akin, Chloe, ano ang eksaktong chemical reaction na nagiging sanhi ng paglapot ng sauce nang hindi gumagamit ng roux o cornstarch? Sa pag-akalang tinuruan kanila ng basic science saan ka man nag-high school? Tinanong niya ito sa Ingles. Malakas para matiyak na ang makalapit na mesa ay makakarinig sa kanya na sinusubukang ipahiya ang staff. Inihay ni Chloe ang perpektong rested duck breasts. Hinihiwa ang mga ito ng may mathematical precision at nagsimulang kutsarain ang kumikinang na sauce sa ibabaw ng karne. Hindi siya tumingala habang sumasagot. Ang kanyang boses ay malinaw at autoritatibo. Ito ay isang proseso ng thermal coagulation. Mr. Harrington, pahaya ni Chloe, ang kanyang tono ay ginagaya ang isang university professor. Ang protina sa dugo ng pato, partikular ang albumin, ay nagde-denature kapag ipinakilala sa init ng flambe. Habang bumubuka ang ito, sila ay nagbubuklod na lumilikhang isang natural na thickening matrix. Ang pagdaragdag ng high-proof cognac ay nagsisilbing solvent para sa fat-soluble flavor compound sa maro, habang ang pag-evaporate ng alak ay nagkukonsentrate sa umami notes. Kinakailangan nito ang pagpapanatili ng kawali sa eksaktong 160 gra F. Anumang mas mainit at ang maprotina ay makukulumpol, nasisira sa sauce, anumang mas malamig at ito ay mananatiling sopas. Inilagay niya ang ganatapos na plato sa harap ni Alexander at Jessica nang may banayat na tuno ng porselana. Ang inyong canard a la presse, sir? Enjoy. Tiningnan ni Chloe ni Jessica nang may malawa na pahanga. Wow, talagang alam mo ang iyong ginagawa. Ang mukha ni Alexander ay namula sa isang malalim at pangit na lilim ng crimson. Siya ay ganap na na-outmaneuver. Ang magsasaka ay nagatit lang. Isang master level na culinary science lecture habang perpektong ginagawa ang isa sa pinakamahirap na putahe sa mundo na ginagawa siyang mukhang mangmang sa harap ngang kanyang date at kalahati ngang dining room. Kinuha niya ang kanyang tinidor ng agresibo, hinihiwa ang pato at isinusubo ang isang piraso sa kanyang bibig. Desperado niyang gusto na ito ay maging matigas o masyadong maalat o malamig. Gusto niya dahilan para sigawan siya. Ngunit habang natutunaw ang karne sa kanyang dila, sumasabog sa mayaman at decadent na lasa, napagtanto niya na ito ang pinakamagandang bagay na natikman niya, nagalit sa perfeksyon. Bumalik siya sa kanyang safety blanket. Sumitsit siya sa Francis, umilig ng malapit sa hilid mesa habang pinupunasang ni Chloe ang silver press. Matalino, hindi ba? Isa ka lang glorified plate carrier. Binibikas mo ang katotohanan na parang loro, pero uwi ka sa isang nakakaawang apartment. Wala kang halaga. Mula sa mga anino ang mahogany archway na patungo sa kusina, isang matangkat at maayos na nakasuot na lalaki ang nakatayo at nanonot. Si Oliver Kensington, ang bilyonaryong titan ng mundo ng hospitality, ay bumaba sa floor. Ang kanyang pilak na buhok ay humuli sa liwanag nga chandelier, at ang kanyang matalas at mapanuring nga mata ay nakapako ng diretso sa table 2. Si Thomas, ang senior captain, ay nakamamadaling lumapit sa tabi ni Oliver, bumubulong ng pabale sa Mr. Kensington. Si Harrington ay verbal na nang-abuso sa kanya sa Princess buong gabi. Nilalampasan na niya ang bawat hangganan. Ipapalayas ko na ba siyang security? Ang mukha ni Oliver ay isang maskarang malamig na galit. Ngunit itinaas niya ang isang kamay para pigilan si Thomas. Pinanot niya ang kanyang anak. Nakita niya ang paninigas ng kanyang spine, ang ganap na profesionalismo sa kanyang mapagalaw, at ang mapanganib at kalkuladong ningning sa kanyang gamatan na namanan niya ng direkta sa kanya. Hindi, Thomas, bulong ni Oliver. Ang kanyang boses ay parang graba. Tingnan mo siya. Nasa kanya na siya kung saan niya gusto. Ang bitag ay nakalatak. Hayaan mo ang batang iyon na isabit ang sarili. Ang natitirang bahagi ng pagkain ay isang tensyonado at tahimik na affair sa panig ni Alexander. Siya ay nakmaktol sa Grand Cru chocolate souffle. Tumatangging makipag-eye contact kay Chloe nang ibuo niya ang crème anglaise sa mesa.
Siya ay isang predator na nakalampas sa kanyang strike at ang nagresultang kahihiyan ay nagpapakita ngang mapait sa kanyang 5,000 na alak. Si Jessica, na hindi alam ang banayad na giyera na nilalabanan, ay masayang nakukwento tungkol sa kanyang paparating na biyahe sa Milan, naganap na hindi napapansin ang madilim at mabagyong tingin na ipinupukol ni Alexander sa waiter station. Si Chloe ay nanatiling larawan ng mahinahon at hindi matatawarang grasya. Pinuno niya ang basongang tubig bago pa man maubos. Nilinisan ang ngamumo gamit ang isang silver scraper at pinanatili ang magalang at hindi nakikitang harang na naghihiwalay sa server mula sa panauhin. Ngunit sa loob, maingat niyang binubuo ang huling bahagi ng kanyang plano. Tinanggap niya ang kanyang pang-aabuso. Pinatunayan niya ang kanyang kamangmangan. Ngayon ay oras na para hayaang ang sarili niyang kayabangan ang mag-trigger ng kanyang pagbagsak. Nang sa wakas ay itinapon ni Alexander ang kanyang linan na napkin sa mesa. Isang sadyang paglabak sa etikette. Pumitik siya nyememeha dahil sa hangin. Ito ay isang matalim at nakakabasag na tunog na umaling-angaw ng obnoxiously. Check! Sigaw niya sa silid. Lumapit si Chloe ng tahimik. Dala ang itim na leather folio na naglalaman ng itemized na bill. Ang kabuuan ay nakakalula. Sa pagitan ng beluga caviar, ang off-menu press duck, ang 1,996 margo at ang iba pang mga appetizer at dessert, ang bill ay umabot sa eksaktong $16,450. Inilagay niya ang folio sa mesa sa kanan ni Alexander. Maglaan kayo ang oras, sir. Kung kailan kayo handa. Hindi man lang binuksan ni Alexander ang bill. Inabot niya ang dibdib ng kanyang suit at kinuha ang isang mabigat na matte black na American Express Centurion card. Hinampas niya ito sa leather folio ng may hindi kinakailangang lakas. Iron mo at papuntahin ang maitre de dito ngayon din. Utos ni Alexander. Inayos ang kanyang cuffs. May problema ba sa inyong gabi, Mr. Harrington? Tanong ni Chloe. Ang kanyang boses ay napapakita ng tunay at inosenteng pag-alala. Ikaw ang problema. Pangungutya ni Alexander sa Ingles, hindi na natatago sa Pranses. Gusto niya ang konfrontasyong ito. Ang iyong gugali ay insolente. Ang iyong presensya ay nakakaabala. Naglalabas akong kapalaran sa nabubulok na establishmentong ito at inaasahan kong pagsilbihan ako nga profesional, hindi nga aroganteng amateur na kailangang turuan ng kanilang lugar. Sisiguraduhin kong personal na mababasa ni Oliver Kensington ang iyong termination letter bukas ng umaga. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Chloe, ngunit ang kanyang mamata ay dumilim ng may bigla ang malamig na intensidad. Ipapatawag ko si Francois para sa inyo ngayon din, sir, at ipoproseso ko ang inyong bayad. Kinuha niya ang folio at naglakat pabalik sa mine terminal. Swinay niya ang mabigat na itim na metal card. Pinapanood ang authorization screen na kumurap ng berde. Ang transaksyon ay naprubahan. Inimprenta niya ang merchant at customer copies ng resibo. Naglagay ng makinis na silver na panulat sa folio. At bumalik sa table 7. Kasabay nito, si Francois, na tinawag, ay dumating sa mesa. Tumayo siya ng matangkat, ang kanyang kamay ay nakatiklop sa kanyang likod. Mr. Harrington, ipinabatid sa akin ni Chloe na hiniling ninyo ang aking presensya. Hindi ba ninyo nagustuhan ang kanar a la presse? Tanong ni Francois. Ang kanyang tono ay magalang ngunit matatak. Siya ay na-brief ni Thomas at Oliver. Alam niya eksakto kung ano ang nangyayari. Ang pagkain ay ayos lang. Ang serbisyo ay isang hindi may paliwanag na sakuna. Sinungaling ni Alexander ng maayos. Pinirmahan ang kanyang pangalan sa resibo gamit ang agresibo at tulis-tulis na gastrok. Tumingala siya kay Francois. Ang babaeng ito ay incompetent, rude, at hindi karapat-dapat para sa isang restaurant na may ganitong antas. Gusto ko siyang matanggal sa floor ngayon din. Kung babalik ako rito at makikita ang kanyang mukha, huhugutin ko ang aking mga corporate account at sisiguraduhin kong alam ng buong network ko na ang Laritage ay kumukuha ng basura sa kalye. Tumingin si Francois kay Chloe. Nagbigay si Chloe ng microshake ng kanyang ulo. Hindi pa.
Humihingi akong paumanhin kung ang inyong karanasan ay hindi naging extraordinary, Mr. Harrington, sabi ni Francois, ginagampanan ang kanyang parte ng perpekto. Sinisiguro ko sa inyo, sineseryoso namin ang feedback ng makapanauhin. Idudokumento ko ang inyong reklamo at ipapasa ito ng diretso sa may-ari. Siguraduhin mong gagawin mo iyon, pangungutya ni Alexander. Tumayo siya. Binutones ang kanyang suit jacket. Tiningnan niya ang resibo. Isang malupit na ngisi ang bumuo sa kanyang muha. Kinuha niya ulit ang silver na panulat at sa ilalim ng customer copy, sumulat siya ng huling parting shot. Isinulat niya ito sa Frances. Inaasahang babasahin ito ng maitrada at gagamitin bilang ebidensya para tanggalin siya. Ang pagkain ay possible pero ang serbisyo ay isang karumaldumal dahil sa uneducated na magsasakang ito. Tanggalin ang babaeng ito o hindi na ako babalik. Ang laritaj ay naging isang biro. Pagkatapos ay agresibo siyang gumuhit ng isang makapal at matapang na linya sa tip section, nagsusulat ng isang malaki at hindi mapakakamalang 0 sa 1,16,000 na bill. Sumama ka, Jessica, sabi ni Alexander, hindi man lang binigyan si Chloe ng isang sulyap pabalik. Ang lugar na ito ay nagbibigay sa akin ng sakit ng ulo. Pumunta tayo sa kung saan may tunay na class. Nagbigay si Jessica ng isang mahina at apologetic na anggiti kay Chloe bago nagmadaling sumunod kay Alexander patungo sa grand entrance. Nakatayo si Chloe sa mesa. Nakatingin sa leather folio. Binuksan niya ito. Ang zero tip ay nakatitik pabalik sa kanya kasama ang vitriolic na Pranses na talata na nag-atas ng kanyang termination. Lumapit si Thomas sa tabi niya, tumitingin sa kanyang balikat sa resibo. Nagpakawala siyang isang mababang sipol. Zero tip sa 16 grand at tinawag kaniyang uneducated na magsasaka sa pamamagitan enehesulat. Ang kayabangan ay halos radioactive na. Hindi ito kayabangan, Thomas. Ito ay isang pagtatapat, sabi ni Chloe ng mahinahon, ang kanyang ngalabi ay bumubo sa isang matalim at mapanirang ngiti. Kinuha niya ang resibo, hawak ito ng maselan sa kanto na parang ito ay isang piraso ng mahalagang forensic evidence. Ano ngayon? Tanong ni Thomas. Tumitingin patungo sa front doors kung saan naghihintay si Alexander para sa valet. Ngayon, sabi ni Chloe, tinatanggal ang buhok ng kanyang matigas na puting apron at hinahayaan itong mahulog sa sahig ng dining room, isang nakakagulat na paglabak sa protocol na nagdulot sa tatlong kalapit na server na mapasinghap. Ngayon ay titigil na ako sa pagiging waitress. Sabihan mo ang ama ko na makipagkita sa akin sa foyer. Oras na para magkaroon kami ni Mr. Harrington ng usapan sa isang wikang tunay niyang naiintindihan. Ang grand foyer ng Laritage ay idinisenyo para maging isang transitional space, isang decompression chamber sa pagitan ng magulo at maingay na kalye na Makati at ang tahimik na velvet sanctuary ng dining room. Ang mga sahig nito ay may disenyo ng checkerboard na Carrara marble at isang malaking antik na baccarat chandelier. Ang nakabitin mula sa domdan na kisame, na nagbibigay nga nakaka-flatter na gintong liwanag sa mga papaalis na panauhin. Si Alexander Harrington ay nakatayo malapit sa brass-handled double doors, marahas na tinatapik ang takong ng kanyang bespoke Italian leather na sapatos laban sa marble. Nasigawan na niya ang coat-check attendant, isang batang estudyante sa kolehiyo na naglaan lamang ng 4 na segundo para makuha ang kanyang cashmere overcoat. Nasaan ang valet? Simple lang ang konsepto. Ibibigay ko ang ticket. Dadalhin nila ang aking sasakyan. Reklamo ni Alexander ng malakas. Inaayos ang kanyang relo para mahuling liwanag ang mukha nito. Ang kawalan ng kakayahan sa lungsod na ito ay kumakalat na parang sakit. Sinasabi ko sa iyo, Jessica, kailangan nang magretiro ni Oliver Kensington. Ang lalaking iyon ay nawalan ng kapit sa kanyang sariling imperyo. Si Jessica, naabala sa pag-ayos ng kanyang lip gloss sa refleksyon ng isang gilded na salamin, ay bumulong ng isang non-committal na pagsang-ayon. Ang purong hostility na nanggagaling kay Alexander buong gabi ay nakpagot sa kanya. Ang hapunan ay naging kahanga-hanga. Ang pato ay talagang define. Ngunit ang walang humpay na pangangailangan ni Alexander
na malitin ang mga staff ay lubos na nakpasama sa karanasan. Ang mabigat na soundproof na na pintuan na patungo sa dining room ay bumukas. Hindi lumingon si Alexander. Inaasahang isa lang itong ibang panauhin, ngunit ang matalam at ritmikong pagtunog na heel sa marble floor ay lumapit sa kanya nang may hindi mapakaalanlangan ng layunan. Sa wakas ay lumingon siya sa kanyang balikat. Isang dismissive na ngisi ang nabubuo na sa kanyang ngalabi. Lubos na inaasahang makita si Francois, ang maitre d' na dumarating para mag-alok ng huling pagmamakaawang paumanhin. Sa halip, si Chloe iyon. Gayunpaman, isang banayad at malalim na pagbabago ang nangyari. Wala na ang matigas na puting uniformeng apron. Wala ito. Ang kanyang simpleng itim na pencil skirt at crisp white na button-down na silk blouse ay hindi na mukhang standard issue server attire. Mukha na silang sleek at understated na uniforme ng isang high-powered executive. Ang kanyang tindi, na dating nakatakda sa isang stance ng deferential servitude, ay ngayon ay mahigpit na tuwid. Ang kanyang mga balikat ay naka-square at ang kanyang baba ay nakataas. Ang magalang at bakanteng ngiting working class ay ganap na nabura. Pinalitan ang isang ekspresyon ang malamig at aristocratic na autoridad. Alexander kumurap ng panandalian. Natumba ang balansa ang pagbabago sa kanyang demeanor. Mabilis niyang nabawi ang kanyang ego. Marahas na tinatanggihan ang ideya na ang isang waitress ay makakatitik sa kanya ng may ganoong nakakatusok na pagamak. Ano ang ginagawa mo rito? Tanong ni Alexander. Ang kanyang boses ay umaalingongaw nang matalim sa mga pader na marble. Humakbang siya palapit sa kanya. Sinusubukang gamitin ang kanyang taas para takutin siya. Si Francois ba sa wakas ay nagpakita ngang spine at tinanggal ka? Kung nandito ka para magmakaawa para sa iyong trabaho o para humingi ng paumanhin, nagsasayang ka lang hininga. Tapos ka na sa bayang ito. Lumingon si Jessica. Ang kanyang gamata ay lumaki ng bahagya sa konfrontasyon. Alexander, baka iwanan mo na lang ito. Alis na naman tayo. Hindi. Jessica, ang mataong katulad niya ay kailangang maunawaan ang mga kahihinatnan? Sigaw ni Alexander. Hindi inaalis ang eye contact kay Chloe. Well, magsalita ka. Ang gusto mo? Darating ang security sa loob ng 1 minuto para kaladkarin ka palabas kung nagpaplano ka ng tantrum. Tumigil si Chloe ng eksaktong 3 talampakan ang layo mula sa kanya, isang hindi mabasa at mahinahong maskara ang nakakandado sa lugar. Hawak niya ang itim na leather na check folio ng maluwag sa kanyang kanang kamay. Hindi ako nandito para huminging paumanhin, Mr. Harrington, sabi ni Chloe. Ang kanyang boses ay bumaba ang 1 oktaba. Nawawala ang maliwanag na customer service lilt na ginamit niya buong gabi. Ito ay makinis, matatag, at delikadong tahimik. At sinisiguro ko sa inyo, hindi ako tinanggal ni Francois. Nandito ako dahil may nananatiling hindi nalulutas na usapin tungkol sa inyong transaksyon ngayong gabi. Nagpakawala si Alexander ng isang malupit at tumatahol na tawa. Ang transaksyon ay naging perpekto. Gumamit ako ng Centurion card. Ang limitasyon ay mas mataas kaysa sa GDP ngang kahit anong neighborhood na tinitirhan mo. Kung nandito ka para umiyak tungkol sa tip, maari mo na itong kalimutan. Ang gratuity ay para sa mahusay na serbisyo. Nagbigay kang hindi maipaliwanag na sakuna. Ang otorisasyon ni pondo ay hindi kinuwestiyon. Sagot ni Chloe ng pantay, dahan-dahang binubuksan ang leather folio. Ang addendum na pinili ninyong iwan sa merchant copying resibo ang nangangailangan ng paglilinaw. Paglilinaw? Pangungutya ni Alexander, humahabang ng mas malapit, ang kanyang mukha ay ilang pulgada lang mula sa kanya. Siya ay halos nanginginig sa nakalalasong kayabangan. Ito ay perpektong malinaw, bagamat nagdududa ako kung mababasa mo ito dahil sa iyong malinaw na kakulangan sa formal na edukasyon. Hayaan mong isalin ko ito para sa iyo. Huminga ng malalim. Ikaw ay isang incompetent na magsasaka at inutusan ko ang iyong termination. May problema ba rito? Ang boses ay hindi sumigaw, ngunit ito ay nakatataklay na baritone na gravity na akat na nakapatahimik sa silid.
Ito ay ang uring boses na nagutos sa mga boardroom, nagpapatigil sa mga magulong kusina, at kayang going nerbiyoso ang kahit na ang pinakamayamang Wall Street Titans. Si Oliver Kensington ay lumabas mula sa nga anino ng Coatcheck Festival. Siya ay isang kapansin-pansing lalaki sa kanyang huling 60. Mayos na nakasuot ng charcoal three-piece suit. Ang kanyang pilak na buhok ay nakasuklay pabalik at ang kanyang matalas at mapanuring gray. Nga mata na makatulat sa hugis at intensidad kay Chloe ay nakapako ng diretso kay Alexander Harrington. Sa tabi niya ay si Thomas, ang senior captain, na mukhang napakaseryoso. Ang buong demeanor ni Alexander ay nagbago agad. Ang predator ay naging sipsip, agad niyang inayos ang kanyang lapels. Ang kanyang mukha ay bumubuo sa isang malawak at imposibleng pagkangiti. Lumayo siya kay Chloe at iniabot ang kamay patungo sa bilyonaryo. Paumanhin ko. Hindi ko kayo nakitaron. Sigaw ni Alexander, nakpapamalas ng agresibong pakikipagkaibigan. Palaging isang kasiyahan na makita ang mastang ng bahay. Ako ay nakakaroon lamang ng matinding salita sa iyong staff. Ayaw kong magdalaing negosyo sa foyer, pero kailangan ninyong tingnan ang inyong hiring practices. Ang babaeng ito rito ay atrociously insubordinate, mabagal, at frankly ay lubos na kulang sa kanyang lalim. Hindi tiningnan ni Oliver ang inyabot na kamay ni Alexander. Hinayaan niya itong nakabitin sa walang laman na espasyo sa pagitan nila sa loob ng 5 agonizing na segundo. Ang katahimikan sa foyer ay naging napakabigat na ito ay halos nakakasakal. Napangiwi si Jessica, humahagbang palayo kay Alexander. Kahit ang check attendant ay huminto sa pahinga. Sa wakas, dahan-dahang ibinaba ni Alexander ang kanyang kamay. Ang kanyang peking ngiti ay naalinlangan sa mga gilid. Oliver. Sinimulan ni Oliver na dahan-dahang ilipat ang kanyang tingin mula kay Alexander patungo sa batang babaeng nakatayo sa tabi niya. Ang kanyang istrikto at may linyang mukha ay lumambot ng isang fraction ng 1 milimetro. Mr. Harrington, simula ni Oliver, ang kanyang boses ay bumababa sa isang mababa at mapanganib na ugong. Alam ko nang maigi ang serbisyong natanggap ninyo ngayong gabi. Sa katunayan, pinapanood ko ang inyong mesa mula sa kitchen archway sa halop ng mas mahabang bahagi nga. Huling oras. Ipinamaga ni Alexander ang kanyang dibdib. Lubos na hindi nabasa ang silit, mahusay. Kung gayon nakita ninyo ito para sa inyong sarili, halos ihagis niya ang alak sa amin. At ang duck press. Hinawakan niya ito na parang maktotroso. Nakakahiya, ito para sa isang brand na tulad ng Laritage. Ginagawan ko kayo ng pabor sa pamamagitan ng pagtukoy nito, Oliver. Inaasahan ko siyang matanggal ngayong gabi. Humakbang si Oliver ng dahan-dahan at sinadyang pasulong. Ang purong otoridad na nanggagaling sa kanya ay nagpuwersa kay Alexander, na subconsciously humakbang ng kalahating hakbang paatras. Wala kang inaasahan sa aking bahay? Harrington. Sabi ni Oliver, ang civility ay humuhubad mula sa kanyang tono na parang napapantay na pintura. Hindi mo idinidikta ang aking staffing. Hindi mo idinidikta ang aking pamantayan. At tiyak na hindi ka nag-utos ng pagtanggal ng aking mga empleyado. Huminto si Oliver, lumingon ng bahagya para maglagay ng isang banayad at ganap na hindi karakter na kamay sa balikat ni Chloe. Lalo na, pagpapatuloy ni Oliver, ang kanyang boses ay umaalingaw sa marble kapag ang empleyadong iyon ay aking anak. Ang masalita ay nakabitin sa hangin, nasuspinde sa oras. Ang mukha ni Alexander Harrington ay ganap na lumaylay. Ang dugo ay umalis sa kanyang pisngi ng napakabilis na mukha siyang babaksak ng pisikal. Ang kanyang mapulang asul na mga mata ay nadat, nang pabalisa mula sa istrikto at galit na mukha ni Oliver patungo sa perpektong kalmado at matagumpay na mukha ni Chloe. Tiningnan niya ang kanilang makaparehong kulay abong nga mata, ang katulad na mapakmalaking set ng kanilang nga panga. Kensington. Ang kanyang nemtek ay nagsasabi lang ng Chloe, pero lahat ito ay humampas sa kanyang isip ng may lakas ng isang freight train. Ang ganap na kumpiyansa na ginamit niya sa pahawak sa walang katumbas na silver duck press, ang microscopic na kaalaman sa thermal coagulation, ang katotohanan na hindi siya natinak ng bantaan niya siya. Hindi siya magsasaka.
Siya ang nag-isang tagapakmana ng Kensington Hospitality Empire, isang portfolio na nakakahalaga ng bilyon-bilyon. Ang iyong anak? Nautal na tanong ni Alexander. Ang makinis at aroganteng ritmong kanyang boses ay ganap na nakawatak-watak. Mukha siyang natatarantang bata. Oliver, ako, may malaking hindi pagkakaunawaan. Nakasuot siyang apron. Nagbubuhos siya ng tubig. Kasalukuyan kong tinatapos ang aking flow rotations. Mr. Harrington, paputol ni Chloe, nagsasalita sa unang pagkakataon mula nang dumating si Oliver. Naniniwala ang aking ama na hindi mo kayang patakbuhin ang isang hospitality empire nang hindi naunawaan ang pisikal na realidad ng bawat posisyon sa loob nito. Nakbubusing ako nga mamiyesa at naksisilbi ng pakayan sa loob na fear na buwan. Niluno ni Alexander ng matigas ang isang pata ng malamig na pawis na lumabas sa kanyang noo. Chloe, wala akong kamalay-malay. Dapat mong maunawaan ang stress ng market. Ako ay inaasahan lamang ang isang antas ng kwalite, Mr. Harrington? Inaasahan ninyo ang isang antas ng ano eksakto? Mr. Harrington? Ang masalita ay humiwa sa foyer na parang isang bagong hasang chef's knife. Hindi nagsalita si Chloe Nazala tulis-tulis na corporate French na ginamit ni Alexander Bongabi. Nagsalita siya ng may perpekto at nakakabiganing aristocratic Parisian accent. Ito ay melody, nakakatakot na tumpa, at dumaloy sa kanyang dila ng may walang kahirap-hirap na grasya ngang isang taong nagsalita nito mula pakabata. Si Alexander ay literal na umurong, ang kanyang bibig ay bumukas, humagbang si Chloe pasulong, isinasara ang distansya sa pagitan nila, ang bitak ay sumara. At sisiguraduhin niyang mararamdaman niya ang bawat isa sa mga ngipin nito. Ipinagpatuloy sa Pranses, ang kanyang boses ay tumutulo sa refined at malamig na phenom. Inakala mong wala akong edukasyon. Tinawag mo akong magsasaka. Minamalit mo ang aking mga kamay. Ang aking talino at ang aking akalang social class. Nagtago ka sa likod ng isang linguistic barrier. Naniniwalang ang iyong pera ang nagbibigay sa iyong ng karapatang maging malupit nang walang kahihinatnan. Teka, ano ang sinasabi niya? Tanong ni Jessica, tumitingin ng ligaw sa pagitan ni Alexander at Chloe. Alexander? Ano ang sinasabi niya? Hindi inalis ni Chloe ang eye contact. Kay Alexander abang maganda siyang bumalik sa Ingles para sa kapakanan ni Jessica. Inulit ko lang ang mabakay na sinasabi na iyong data sa akin buong gabi. Jessica, sabi ni Chloe ng mayos. Noong ipinapaliwanag niya ang wine, sinasabi niya na ako ay isang walang silbing pirasong kasangkapan. Noong sinabi niya sa iyo na ipinapaliwanag niya ang duck press, tinatawag niya akong hayop na pasan-pasan na bagay lamang para sa manual labor. Inakala niya na ako ay masyadong mahirap at masyadong tanga para intindihin siya. Napasinghap si Jessica. Ang kanyang kamay ay lumipat sa kanyang bibig. Tinitigan niya si Alexander. Ang kanyang ekspresyon ay bumabaluktot mula sa kalituhan patungo sa tunay at nakakasukang pakadiri. Alexander? Sinabi mo ang nga bagay na iyon sa kanyang mukha habang nakaupo ako roon? Hindi makatingin si Alexander kay Jessica. Siya ay nakulong sa graviting tingin ni Chloe. Siya ay ganap at lubos na nakalantad. Ang belongang sopistikasyon na ibinalot niya sa kanyang sarili ay napunit sa mga pira-piraso na nagpapakita ngang wala kundi isang malupit at insecure na bulis sa ilalim. Bumalik si Chloe sa kanyang mapanirang Pranses. Sinisiguradong alam ni Alexander eksakto kung gaano siya kabaot class. Bumulong siya, inililik ang kanyang ulo ng may awa. At tungkol sa iyong kaalaman sa alak, ito ay nakakatawa. Inikot mo ang 96 margo na parang ito ay murang sirup na nakakasira sa vintage. Inorder mo ang kanar a la press dahil ito ang pinakamahal, hindi dahil mayroon kang panlasa. Anji kaizong connoisseur, Mr. Harrington. Isa kang turista na may credit card. Ang mga kamay ni Alexander ay naging kamao sa kanyang magilit. Siya ay isang bilyonaryong CEO. Ang mga lalaking dobla ang kanyang edad ay natatakot sa kanya sa mga boardroom. Ngunit narito siya, nakatayo sa lobby ng isang hotel na
Nilalabanan ng linguistically at intellectually ng isang 24 anyos na babae sa harap ng kanyang date at ang pinakamakapangyarihang lalaki sa industriya ng restaurant. Oliver, pakiusap ni Alexander. Ang kanyang boses ay nanginginig sa haloang galit at ganap na kahihiyan. Tumingin siya sa matandang lalaki para sa isang lifeline. Ito ay highly unprofessional. Ako ay isang panauhin. Naglalabas akong $100,000. Naglalabas ka ng pera, Alexander, pero wala kang klase. Pagputol ni Oliver. Ang kanyang boses ay isang little na kalmado. Inabot niya at kinuha ang black leather folio mula sa kamay ni Chloe. Binuksan niya ito, hinugot ang merchant copy ng resibo. Tinitigan niya ang zero na nakasulat sa tip line at ang vitriolic na Pranses na talata na isinulat sa ibaba nito. Ang aking anak ay nagsasagawa ng isang perpektong service rotation. Inihanda niya ang isa sa pinakamahirap na teknikal na putahe sa aming repertoire ng perpekto. Tiniis niya ang iyong pang-aabuso ng hindi sumisira ng karakter, pinoprotektahan ang integridad ng aking dining room, sabi ni Oliver. Itinaas ang resibo para makita ni Alexander ang kanyang sariling sulat kamay. At bilang kapalit, isinulat mo na ang aking staff ay isang karumal-dumal at isang magsasaka. Isinulat mo ito sa aking bahay. Isang biro lang iyon? Pigil na sabi ni Alexander sa isang desperado at patetikong kasinungalingan. Isang masamang biro. Ako ay na-stress. Oliver, please hayaan mong itama ko ito. Mag-iwan ako nga. 10,000 tip ngayon din. Hayaan mong isulat ko ulit ang slip. Inabot niya ang kanyang jacket pocket. Desperadong maghagis inihipeda sa problema. Ang tanging solusyon na kailanman ay nalaman niya. Itago mo ang iyong pera sa iyong bulsa, Harrington, sigaw ni Oliver. Ang biglang volume ay nagpagulat sa parehong Alexander at Jessica. Ang iyong pera ay hindi na valid dito. Pinunit ni Oliver ang resibo sa dalawa, pagkatapos ay sa dalawa ulit. Hinahayaan ang mapiraso na lumipat sa marble floor na parang maruming niebe. Hospitality? Sabi ni Oliver, humahakbang ng napakalapit kay Alexander na malamang ay naaamoy niya ang mahal at natatarantang pawis and bilyonaryo ay isang banal na kontrata. Kami ay nagbibigay and sanctuary, sining at serbisyo. Bilang kapalit, ang panauhin ay nagbibigay ng pangunahing human decency. Nilabag mo ang kontratang iyon. Naniniwala ka na ang yaman ay bumibili sa iyo ng immunity mula sa manners? Hindi. Tumingin si Oliver sa kanyang Senior Captain. Si Thomas. Yes, Mr. Kensington. Sagot ni Thomas. Agad na humahakbang pasulong. Isang hitsura ng malalim na kasiyahan ang bahagyang nakatago sa ilalim ng kanyang profesional na demeanor. Ipaalam sa security na ang sasakyan ni Mr. Harrington ay ilalabas na agad. Utos ni Oliver. Pagkatapos ay pumunta sa administrative office. Ay blacklist mo si Mr. Alexander Harrington. Ang kanyang mga bisita at anumang corporate card na naugnay sa Harrington Capital mula sa Laritage. Napasinghap si Alexander. Oliver, hindi ka pwedeng maging seryoso. Ibaban mo ako dahil sa isang hindi pa kakaunawaan sa isang server. Hindi pa ako tapos, sabi ni Oliver. Ang kanyang mamata ay nakapako kay Alexander na parang sniper scope. Thomas, ay flag mo rin ang kanyang profile sa buong global network. Siya ay banned mula sa Kensington sa London. Siya ay banned mula sa Chateau sa Bordeaux. Siya ay banned mula sa resort sa Maldives. Kung ang isang property ay nagtataglay ngang pangalang Kensington o pinamamahalaan ng aming holding company, si Alexander Harrington ay hindi na muling tatapak sa threshold. Alexander umurong ng kalahating hakbang. Hindi lang ito pagkawalan ng reserbasyon sa restaurant. Ito ay isang sakuna na social exile. Sa mga hyper-elite na bilog kung saan gumagalaw si Alexander, ang mablacklist ng permanente ni Oliver Kensington ay katumbas ng ma-excommunicate sa lipunan. Ang salita ay kakalat pagdating ng umaga. Magiging parehas siya sa bawat malaking lungsod sa mundo. Oliver, please.
Pagmamakawi ni Alexander? Ang lahat ng pretensyon ng pagiging superior ay ganap na nawala. Mukha siyang lubos na durog. Isang hungkak na shell ng lalaking nagswagger sa loob 2 oras ang nakalilipas. Sisiray nito ang aking client dinners. Ako ang nag-host na board of directors dito sa susunod na buwan. Kailangan ko ang mesang ito. Humihingi akong paumanhin. Chloe. Taos puso akong humihinging paumanhin. Tiningnan siya ni Chloe. Ang paumanhin ay ganap na hungkag, bungang-bunga. Hindi ngang pagsisisi. Ang iyong paumanhin ay tinatala, Mr. Harrington, sabi ni Chloe. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Ngunit hindi ito tinatanggap. Magkaroon kayo ng isang kaya-ayang gabi. Sir, handa na ang inyong sasakyan. Sabi ng valet attendant. Natahimik na lumitaw sa tabi ng glass doors. Hawak niya ang masusi sa sleek black Mercedes Maybach ni Alexander. Nakatayo si Alexander na parang nagilo. Hindi kayang iproseso ang kabuwang pagkawasa ang kanyang ego. Lumingon siya sa kanyang date. Nahahanap ngang anumang anyo ngang kakampi, anumang scrap ngang pagpapatunay. Jessica, tara na. Hindi natin kailangan ang lugar na ito. Tiningnan siya ni Jessica. Ang kanyang mata ay malamig. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang designer clutch laban sa kanyang dibdib. Nagbibiro ka ba? Pagkatapos ng narinig ko sa sinabi mo sa kanya, isa kang halimaw, Alexander. Malupit ka at peka ka. Jessica, huwag kang maging dramatic. Tatawag akong Greb, sabi ni Jessica. Lumalayo ng tuluyan sa kanya at kinukuha ang kanyang telepono. Huwag mo na akong kontakin ulit? Kailanman. Tinalikuran niya ito, naglalakad patungo sa kabilang panik ng foyer para maghintay ng kanyang sasakyan. Iniwan si Alexander na mag-isa sa gitna ng marble floor. Tiningnan niya si Oliver, na ang mukha ay gawa sa bato. Tiningnan niya si Thomas, na halos nanilisik ang mamata sa kanyang bungo. At sa wakas ay tiningnan niya si Chloe, ang magsasaka, ang waitress na perpektong nagpatupat ng kanyang pagbagsa nang hindi itinaas ang kanyang boses. Wala nang natitirang sasabihin. Ang kahihiyan ay ganap, nakakasakal, at kabuuan, nang walang anumang salita. Tumalikod si Alexander Harrington sa kanyang takong at naglakad palabas ng mabigat na glass doors patungo sa malamig na gabi sa Makati. Pumasok siya sa likod ng kanyang walang laman na Maybach. Ang pintuan ay naksara ng may mabigat at huling tunog. Ang sasakyan ay lumayo mula sa curb, nawawala sa trapikong lungsot. Ang katahimikan ay bumaba sa grand foyer muli, na nababasak lamang ng malambot at malayo na ugong ng dining room. Nagpakawala si Oliver ng isang mahaba at mabagal na hininga. Ang galit na tensyon ay umalis sa kanyang mabalikat, at lumingon siya para tingnan ang kanyang anak. Isang mabagal at lubos na mapakmalaking ngiti ang kumalat sa kanyang may linyang mukha. Thermal coagulation. Tanong ni Oliver. Nagtatas ng kilay. Binigyan mo siyang science lecture habang na-flambe? Sa wakas, ay hinayaan ni Chloe ang isang tunay na ngiti na lumuso sa kanyang seryosong fasada. Tumawa siya. Isang maliwanag at malinaw na tunog. Itinanong niya ang chemical reaction. Dad, hindi ko maaring hayaang ang isang panahuhin ay manatiling walang alam. Tumawa si Oliver, iniling ang kanyang ulo. Inabot niya at hinila siya sa isang mabilis at mahigpit na yakap. Hinawakan mo iyon ng perpekto, Chloe. Natra mo siya mula nung sandaling ibuhos mo ang alak. Hindi mo nawala ang iyong temper. Hindi mo nilabak ang protokol hanggang sa matapos ang transaksyon at hinayaan mo ang sarili niyang kayabangan na gumawa ang lahat ng mabigat na pagbubuhat. Natuto ako sa pinakamagaling? Sabi ni Chloe ng mahina, humahakbang paatras. Sa tingin ko sapat na ang natutunan mo sa floor. Sabi ni Oliver. Tinitingnan siya ng may ganap na katiyakan. Bukas ay lumipat ka na sa executive offices. Mayroon akong European expansion proposal na nangailangan ng atensyon ng magiging CEO. Nakaramdam si Chloe ng isang pagsabog ng tagumpay, ngunit lumingon siya patungo sa oak na pintuan na patungo sa dining room sa pamamagitan ng glass panels
Nakikita niya ang blur ngang mga server na gumagalaw. Sa pagitan ng mamesa, ang kislap ng kristal. Ang maganda at magulong sayaw ngang restauran na mahal niya ng napakalalim. Salamat dat, sabi ni Chloe. Pero hindi ngayong gabi. Tiningnan siya ni Oliver ng may pakalito. Hindi ngayong gabi? Inabot ni Chloe ang bulsa ng kanyang itim na palda at kinuha ang kanyang lukot na puting linen na apron. Gamit ang pagsasanay na kahusayan, iniladlad niya ito at itinali ang malutong na mga tali ng mahipit sa kanyang baywang. Ang table 9 ay tapos na sa kanilang dessert, sabi ni Chloe. Ang kanyang nga mata ay naknining sa isang pamilyar at walang humpay na dedikasyon. At may kailangang mapakintap ng pilak sa duck press bago mawala ang isip ni Chef Henry. May 2 oras pa ako sa aking shift. Pinano ni Oliver Kensington ang kanyang anak na pumasok sa mabigat na na pintuan, muling pumapasok sa mga trenches ng dining room, at alam niya nang walang anino ng pagdududa na ang kanyang imperyo ay nasa pinakaligtas na mga kamay na possible. At iyon mismo ang paraan kung paano mo ihayin ang paghihiganti flambe at perpektong pampalasa. Iyan ang kwento ni Chloe Kensington. Isang patunay na ang tunay na lakas ay wala sa yabang o sa dami ngang pera, kundi sa pagpapakumbaba, talino, at integridad. Nawa'y magsilbing aral ito sa atin na ang pagalang sa kapwa? Anuman ang kanilang katayuan, ay ang pinakamataas na antas ng karangalan. Kung nagustuhan ninyo ang hustisyang natikman ni Alexander Harrington, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa ating channel, at i-ring ang notification bell para sa mas marami pang nakakaantig at kapanapanabik na magakwento. Ano ang paborito ninyong bahagi ang paghihiganti ni Chloe? Ibahagi ito sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli.